Tahimik ang dapit hapon sa beach resort sa Mindoro. Ang hangin ay malamig. Ang kulay kahel na ulap ay nagbibigay ng payapang damdamin. Sa wakas, matapos na halos mamatay sila sa kamay ng mambabarang, nakahinga na rin ng mag-amo. Si Francis Leo Marcos ay nakahiga sa duyan, nakasuot ng shades, nakataas ang paa, at kunyari relax na relax. Si Casper naman, gaya ng dati, nakaupo sa buhangin habang nag-aayos ng bitbit nilang merienda. Sir, buti dito tayo nagbakasyon. Tahimik, wala nang halimaw, walang naghihiganti, walang... Biglang may kumaripas ng takbo mula sa dulo ng beach at sumisigaw. Tulong! May nawawala na naman! Nagtayuan ang mga tao. Nagtakbuhan papunta sa dalampasigan. Napakunot ang noo ni Francis. Uy, di ba nagbabakasyon tayo? Ano na namang kaguluhan yun? Tumigil si Casper sa kanyang pagnguya. Sir, parang may masama na namang nangyayari. Lumapit sila at nadatnan nila ang umiiyak na nanay habang hawak ang tsinelas ng anak. Kinuha siya ng dagat. Iyak nito. Anong kinuha? Tanong ni Francis. Ang dagat po mismo. Hinila. Ginanyan. Ginaya ng babae ang biglaang paghila pababa. May sumabat na mangingisda. Sir, hindi po dagat ang may gawa. Sirena po yun. Nasa ilalim ng alon. Walang nakaliligtas sa kanya. Nagkumpulan ng mga tao. Nag-uusap-usap. Nanginginig sa takot. 4 na ang nawawala nitong nakalipas na 3 araw Wala ring bangkay na lumulutang. Ang sabi ng mga matatanda, may bagong sirena raw na naninirahan sa ilalim ng Mindoro Trench. At may dagdag pa ang isang matandang mangingisda. Wala raw makakalapit sa kanya. Ang sino mang makakarinig ng awit niya kapag masama ang puso ay iidlip. At pag nakatulog ka sa laot, siguradong ikaw ay kukunin niya. Napatitig si Casper kay Francis. Oh, ba't nakatingin ka sa akin? Sir, kung pagbabasihan ng past record mo. Tinamaan agad si Francis. Totoo naman, isa siyang scammer noon. Babaero, sugarol, at sinungaling. Paano yan, sir? Tanong ni Casper. Pag kumanta yung sirena, baka mauna ka pang makatulog kaysa sa akin Uy, hindi ka naman supportive sa akin. Sir, realistic lang. Doon lang tayo sa totoo. Kinagabihan, nagdesisyon ng dalawa. Casper, kahit anong nangyari sa nakaraan ko, kailangan nating paslangin ang sirenang yan. Hindi pwedeng may nangunguha ng tao rito. Napangiti si Casper. Yan ang gusto ko sa inyo, sir. Kahit may topak kayo, may puso pa rin naman pala kayo. Nagkarga sila sa maliit na bangka ng pang-apoy, lubid, sibat, flashlight, at ang paboritong armas ni Casper, isang bakal na may palakol sa dulo. Lumangoy ang buwan sa itim na dagat. Tahimik, malamig, parang may nag-aabang sa ilalim. Pagsapit nila sa kalagitnaan ng laot, narinig nila ang malambing na himig. Parang may humihimas sa hangin. Parang lamig na yumayakap sa ulirat. Nanginginig ang bangka. Sir, naririnig niyo rin ba yun? Namumungay ang mga mata ni Francis. Casper, antok na ako. Parang gusto kong humiga. Tumigil si Francis sa pagsagwan. Napapayuko na ang ulo niya. Bumabagsak. Sir,
Sir, labanan nyo. Pero nagsimulang umikot ang paningin ni Francis. Tila ba may bumubulong sa isip niya. Masama ang puso mo, hihilahin ka ng dagat. Casper, hindi ko na kaya. Bumabalik sa akin lahat ng panloloko ko. Lahat ng dinaanan ko noon. Mas lalo pang lumakas ang awit. Bumagsak na rin ang tuhod ni Casper. Sir, ako rin. Antok na. Para akong hinihili ng nanay ko. At tuluyan nang sumubsob si Francis. Pero bago tuluyang mawala ng malay, tila may naisip siya. Dinukot niya ang cellphone. Nangangatog ang kamay. Casper, may paraan pa ako. Anong gagawin niyo, sir? Kailangan kong maging mabuti. Kahit isang beses. Tumawag siya sa accountant niya. Hello. Paki-dokumento. Paki-anunsyo. Idodonate ko ang kalahati ng yaman ko sa mahihirap. Lahat ng properties ko sa Luzon. Lahat ng shares ko. Sir, totoo po ba yan? Oo. I-announce mo na ngayon na. Pagkatapos, pinindot niya ang speaker. Malinaw na narinig ng hangin at laot ang deklarasyon niya. Dahan-dahan, humina ang antok na nararamdaman niya. Casper, gumaan ang pakiramdam ko. Sir, parang nawawala yung bigat sa ulo ko. At sabay silang nagising. Nawala ang himig. Tumahimik ang dagat. Hanggang sa sumalpok ang malaking buntot sa gilid ng bangka. Lumubog ang kalahati. Sumulpot mula sa dilim ang ulo ng sirena. Hindi yun maganda. Balat na parang nabubulok. Puting mata lamang. Ngipin na mahahaba. At buhok na parang lumot sa batuhan. Kayong dalawa. Gargal nitong tinig. Kayo ang unang hindi nakatulog sa awit ko. Sumampa ito sa bangka. Ang kalahati nitong katawan ay isda na may matatalas na kaliskis na parang kutsilyo. Casper, ang armas. Binunot ni Casper ang palakol. Sir, umatras kayo. Umatake ang sirena gamit ang kuko. Umatras si Casper. Halos mapigtal ang pisngi niya. Ang bilis! Sigaw ni Casper. Gumulong ito at sinibat ang buntot. Tumama, pero tumalbog dahil sa matigas na kaliskis. Francis, ang dami mong kasalanan. Ang hirap mo sigurong lunurin. Hoy, wag mo akong husgahan. Nagpapakabait na nga ako ngayon eh. Kahit ito nang mapakay maagago. Hindi ako naniniwala sa biglaang pagbabago. Sabi ng sirena, sabay sisid sa ilalim ng tubig. Tumalbog ang bangka. Nadulas si Francis. Halos mahawakan siya ng sirena sa paa. Sir, mag-ingat ka. Hinampas ni Casper ang kamay ng sirena gamit ang palakol. Naputol ang dalawang daliri nun. Halos mapaatungal sa sakit ng sirena. Gumalaw ang dagat. Parang may alon na umiikot lang sa kanila. Casper, i-distract mo. Tapos ako nang bahala. Sir, huwag niyong sabihin may gagawin kayong kalokohan. Pero biglang tumalon si Francis sa dagat. Sumisid siya at sinundan siya ng sirena. Sa ilalim ng dagat, nakakabingi. Hinawakan ng sirena ang leeg niya. Pinisil. Dito ka bagay, Francis. Kasama ng mga niloko mo. Kumawala si Francis at tinadyakan ito sa panga. Tapos ay umahon. Pag-ahon niya, sinigawan niya si Casper. Casper,
ihagis mo yung lubid. Hinagis agad yun ang alalay niya. Iniliko ni Francis ang lubid sa leeg ng sirena habang umaahon yun. Casper, hatakin mo. Sabay nilang hinila yun. Napaatungal na naman ang halimaw. Naiangat nila ang sirena. Tumilapon ang bangka. At doon, buong lakas na ibinagsak ni Casper ang palakol sa ulo nito. Nalaglag ang katawan. Nag-alburuto sandali. Pagkatapos, tumigil na yun sa paggalaw. Hingal na hingal ang dalawa. Basang-basa. Nanginginig. Sir, ang lupit nun. Akala ko tapos na tayo eh. Ngumiti si Francis. Pagod pero totoo ang ngiti. Casper, totoo yung sinabi ko. Idodonate ko talaga ang kalahati ng yaman ko. Nangilid ng luha ni Casper. Sir, proud ako sa inyo. I-donate nyo ang kalahati ng yaman nyo. Pero ang sweldo ko, hindi na dadagdagan. At tumingin sila sa dagat, kung saan lumubog ang bangkay ng sirena. Tahimik na ang alon. Wala nang kumukuha ng tao. At sa unang pagkakataon, narinig ni Casper ang hindi inaasahan. Casper, baka naman pwedeng tulungan mo akong maging mabuting tao na. Ngumiti ang alalay, kasabay ng paglutang ng mga batang binihag ng sirena.